Andoy, naririnig mo ba ako? Malinaw at halos nakakabingi ang boses ni Yar Boyet pagkatapos ng matagal na pagbabasa ng labi at paggamit ng galaw. Tumango ako ng dahan-dahan habang nagsisimulang mamuo ang luha sa aking mga mata. Sa edad na 65, akala ko'y hindi ko na maririnig ang boses ng aking anak na si Liza o ang mga yabag ng aking apo sa bahay. Malupit ang impeksyon. Ang simulay simpleng sakit ng tenga na naging bangungot na ninakaw ang isa sa aking pinakamahalagang pandama. Eksaktong 30 araw na walang marinig kahit ano. 30 araw ng lubos na pag-asa kay Liza at sa kanyang asawang si Ramon na alagaan ako na parang bata. Kumpleto na ang pagaling. Tuloy ni Yar Boyet habang sinusuri ang papeles ko na may ngiting nasisyahan. Halos himala ito sa tindi ng impeksyon. Pero perpekto na ang tenga mo. Nag-epekto ang mga gamot. Dahan-dahang tumayo ako mula sa upuan. Abala pa rin sa simponya ng mga tunog sa paligid ko. Ang pag-ingit ng pinto ng bumukas. Ang alingawngaw ng aking mga yabag sa puting tiles na koridor. Kahit ang aking sariling hininga ay parang kakaiba at bago. Hinawakan ko ang kanang tenga ko ng kusang loob. Nararamdaman ang halo ng ginhawa at hindi paniwala. Ibinigay sa akin ni Yar Boyet ang discharge papers ng matatag ang kamay. Matutuwa ang pamilya mo. Alam kong sobrang nag-alala sila sa panahong ito. Kakaiba ang pagtunog ng kanyang mga salita sa aking isip. Sa mga linggong iyon, napansin ko ang mga bagay. Maliit na detalye na hindi tugma, mga tinginan ni Liza at Ramon na masyadong matagal, mga usapan na biglang natitigil kapag pumapasok ako sa kwarto. Habang naglalakad patungo sa labasan ng ospital, nagsimulang mabuo sa isip ko ang kakaibang ideya. Sa buong buwan ng katahimikan, napansin ko ang maraming bagay, mga galaw, tingin, mga bulungang usapan na akala nila'y hindi ko naiintindihan dahil hindi ko naririnig. Nagkaroon ako ng halos sobrenatural na kakayahang magbasa ng labi. Bigyang kahulugan ang wika ng katawan. At ngayon, ganap na naibalik ang aking pandinig. Mayroon akong kalamangan na walang inaasahan. Nagdesisyon akong huwag sabihin kahit kanino ang aking paggaling. Hindi pa. Parang kidlat na tumama sa akin ng ideya. Ano kaya kung magkunwaring bingi pa rin ako? Anong mga sekreto ang maaari kong matuklasan? Anong mga nakatagong katotohanan ang lalabas kapag akala nila'y hindi ko naririnig? Mas mabilis ang tibok ng aking puso, pero hindi sa excitement, kundi sa isang uri ng masakit na pag-asa. Ang taxi na tinawag ni Ramon ay naghihintay sa entrance ng ospital. Ang driver, isang lalaking may edad na may kulay abo na bigote. Tinulungan akong sumakay sa likod na may labis na ingat na pamilyar na sa akin. Sa panahon ng sakit ko, lahat ay parang basag na kristal ang trato sa akin. Sumakay ako habang pinapanatili ang parehong mukha ng pagkalito at kahinaan na pinahusay ko sa mga linggong iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang buwan, narinig ko ang ungol ng makina, ang ingay ng traffic, ang mahinang musika mula sa radyo. Isang kanta ni Diyos na nagpaalala sa aking kabataan. Pero ang pinakamahalaga, ngayon ay maririnig ko ang lahat ng sinasabi sa likod ko. Lahat ng binubulong kapag akala nila'y hindi ako nakikinig. Kumusta po kayo, Mang Andoy? Tanong ng driver habang tumitingin sa rearview mirror. Gumawa ako ng malabong galaw ng kamay, tulad ng natutunan ko, at itinuro ang aking tenga na may mukha ng kalungkutan. Tumango ang lalaki ng may pag-unawa at pinataas ang volume ng radyo. Sa buong biyahe pa uwi, nagkunwari akong nakatingin sa labas na may mukha ng pagkawala. Dahan-dahang dumadaan ang mga kalye ng lungsod, ang palengke kung saan bumibili ako ng gulay sa loob ng 30 taon. Ang botika kung saan kilala nila ang pangalan ko. Ang park kung saan dinala ko si Liza noong bata pa siya. Pero sa totoo, nagpaplano ako. Iniisip ang lahat ng bulungang usapan na nakita ko noong ako'y may sakit. Lalo na isang hapon 2 linggo na ang nakaraan nang nasa kusina sina Liza at Ramon. Nakaupo ako sa sala na nagkukunwaring natutulog. Pero nakita ko ang mabilis na galaw ng kanilang labi. Mga salitang tulad ng mana, bahay, at kapangyarihan ay madalas lumitaw sa kanilang tahimik na usapan. Noon ay akala ko'y guni-guni lang dahil sa pag-iisa at gamot. Ngayon alam kong mapapagtibay ko lahat. Huminto ang taxi sa harap ng aking bahay. Ang 2 palapag na bahay na ipinatayo ko mismo, mahigit 30 taon na ang nakaraan. Kumikinang ang mga bintana sa sikat ng hapon at nakita ko ang anino ni Liza na gumagalaw sa likod ng kurtina sa sala. Malamang naghahanda para salubungin ako ng ngiting natutunan kong hindi napagkatiwalaan sa panahon ng aking sakit. Binayaran ko ang driver ng may labis na galaw, tulad ng ginawa ko sa buong buwan, at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan. Bawat yabag sa tiles ng hardin ay gumagawa ng malinaw na tunog na nagdiriwang sa aking lihim na kalayaan.
Ang mga susi ay tumutunog sa aking kanang kamay habang hinahanap ang butas. Ang metal na tunog ay nagdulot ng ngiti na kailangan kong pigilan agad. Bago buksan ang pinto, tumigil ako saglit. Huminga ng malalim, nararamdaman ang sariwang hangin na pumupuno sa aking baga habang nakikinig sa pagganta ng mga ibon sa puno ng mangga sa likod bahay. Ito ang tunog ng bagong simula, pero rin, nang hindi ko pa alam, ang tunog ng isang paghahayag na magpapabago sa lahat magpakailanman. Inikot ko ang susi at itinulak ang pinto ng dahan-dahan. Naghahanda upang kumilos bilang parehong mahinang lalaki na inaasahan nilang makikita. Pero sa loob, si Andres Andoy Santos ay muling ipinanganak ng buo at sa pagkakataong ito, walang sinumang magtatagumpay na magulat sa akin. Nang bumukas ang pinto ng may pamilyar na pag-iingit, agad kong narinig ang mga boses mula sa kusina na biglang natigilan ng marinig ang aking mga yabag sa pasilyo. Tatay, dumating ka na pala. Ang boses ni Liza mula sa kusina ay may labis na kasiyahan na parang pilit. Mabilis ang kanyang mga yabag sa tiles na papalapit sa akin. At malinaw kong narinig ang pagkuskos ng kanyang tsinelas sa sahig. Matapos ang isang buwan na walang marinig, bawat tunog sa bahay ay parang sobrang linaw. Pinanatili ko ang mukha kong walang emosyon at nalilito habang lumalapit siya na nakabuka ang mga bisig. Kumusta sa ospital? Ano ang sinabi ng doktor? Mainit ang yakap niya, pero naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa kanyang katawan. Parang nag-artista para sa hindi nakikitang audience. Ginawa ko ang mga galaw na pinahusay ko noong may sakit pa ako. Itinuro ang tenga ko, umiling ng malungkot, at nagkibit balikat na parang sumusuko na. Tiningnan ako ni Liza nang may awa na hindi naman ganap na umaabot sa kanyang madilim na mata. Ay, tatay, huwag kang mag-alala, makikita mo, magiging maayos ang lahat. Pero habang sinasabi niya yon, narinig ko ang isang halos hindi marinig na buntong hininga ng ginhawa. Parang ang patuloy kong pagiging bingi ang eksaktong gusto niyang marinig. Dumating si Ramon mula sa kusina habang pinupunasan ang mga kamay sa trapo. Mangandoy, buti naman at nakauwi ka na sa bahay. Magiliw ang bati niya, pero napansin kong iniiwasan niya ang direktang tingin sa akin. Noong may sakit pa ako, napansin ko na kapag nagsisinungaling siya, lumilihis ang tingin niya sa kaliwa at kinakamot ang baba. Inayos namin ang kwarto mo ng eksakto sa gusto mo. Tuloy ng aking manugang. At si Aling Nena, dumating kaninang umaga para maglinis ng lahat. Si Aling Nena ang dating katulong ko, 60 anyos na, mahigit 10 taon nang nagtatrabaho sa akin. Isa sa ilan na lubos kong pinagkakatiwalaan. Dahan-dahang naglakad ako patungo sa sala. Nagkukunwaring pagod tulad ng mga nakaraang linggo. Nandoon pa rin ang mga muebles kung saan ko iniwan. Ang kayumangging leather sofa na binili ko ng magnegatibo, 15 si Liza. Ang center table na may maayos na magasin. Ang family picture sa ibabaw ng fireplace kung saan lahat kami nakangiti sa mas masayang panahon. Pero may kakaiba sa hangin. Parang may mga bagay na inilipat, sinuri, at inayos habang wala ako. Ang desk kung saan ko itinatago ang mahahalagang dokumento ay bahagyang naurong. Parang bagong binuksan ang mga drawer ng kabinet sa ilalim ng tea. Tatay, maupo ka muna. Kukunin ko ang kape mo. Inakay ako ni Liza patungo sa paborito kong upuan ng may labis na lambing. Habang inaayos ko ang upo ko, malinaw kong narinig ang kanyang mga yabag patungo sa kusina. Sinundan agad ng mas mabibigat na yabag ni Ramon. At saka ko narinig ang nagpapatunay sa aking pinakamalalang hinala. Ano ba talagang sinabi ng doktor? Halos bulong lang ni Ramon, pero sa akin, malinaw na parang tubig. Nag-uusap sila sa kusina na akala nila'y hindi ko maririnig mula sa sala, na mabagal ang paggaling. Posibleng hindi na muling mabawi ang pandinig ng buo. Mabilis ang sagot ni Liza. Masyadong mabilis. Sinungaling siya ng walang kahihiyan tungkol sa sinabi sa akin ni Yar, Boyet, 2 oras pa lang ang nakaraan. Perfecto. Mas marami tayong oras para ayusin lahat. May kasiyahan sa boses ni Ramon na nagpaikot sa aking sikmura. Essay, ibaba mo ang boses. Kahit hindi niya marinig, ayaw kong magkamali. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na natakot akong marinig nila mula sa kusina. Ayusin ano? Oras para sa ano? Nagsimulang magkasya ang mga piraso ng nakakatakot na palaisipan sa isip ko. Lahat ng mga makahulugang tinginan noong ako'y may sakit. Ang mga dokumentong lumitaw at nawala sa desko. Ang mga pagdalaw sa gabi na akala ko'y bangungot dahil sa gamot. Bumalik si Liza na may mainit na tasa ng kape. Ang kanyang maliwanag na ngiti ay malupit na kontrast sa mga salitang narinig ko. Eto na, tatay. Mainit pa, tulad ng gusto mo. Inabot niya ang tasa ng may labis na pag-iingat. Parang kumpleto akong baldado. Kakaiba ang lasa ng kape, bahagyang mapait,
iba sa ginagawa ni Aling Nena. Habang dahan-dahang iniinom ko, tiningnan ko ang aking anak ng bagong mata. Ang mga galaw niya na noon ay iniisip kong pagmamahal ng anak. Ngayon ay parang kalkulado at peke. Ang paan niya ng paulit-ulit na pagsuri sa cellphone. Ang makahulugang tinginan kay Ramon kapag akala niya ay hindi ako nakatingin. Bukas darating si Yar Jerry para suriin ka rito sa bahay. Anunsyo ni Liza habang umuupo sa sofa sa harap ko. Espesyalista raw na kilala ni Ramon. Magaling sa mga komplikadong kaso tulad mo. Komplikadong kaso. Wala akong komplikadong kaso. Ganap nang gumaling ang impeksyon ko. Bakit kailangan pa ng karagdagang espesyalista? At higit sa lahat, bakit hindi ako kinonsulta tungkol sa pagdalaw na to? Umupo si Ramon sa tabi ng asawa at binigyan ako ng ngiti na ngayon ay lubos na peke sa akin. Mang Andoy, gusto naming malaman mo na pwede kang umasa sa amin sa lahat. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga sa pamilya. Tumango akong may pasasalamat. Pero sa loob ko'y lumalaki ang malamig at kalkuladong galit. Sa loob ng 38 taon, pinalaki ko si Liza bilang ama na mag-isa matapos mamatay ang nanay niya sa aksidente. Binigyan ko siya ng edukasyon, bahay, kinabukasan. Nagtrabaho ako ng 18 oras sa isang araw bilang negosyante para walang kulang sa kanya. At ngayon, sa aking pinakamahina, may binabalak siya laban sa akin. Tatay, okay ka lang ba? Namumutla ka. Ang peking pag-aalala sa boses ni Liza ay nagdulot sa akin ng pagsusuka. Gumawa ako ng galaw na nagpapahiwatig ng pagod at itinuro ang kwarto ko. Nga, dapat magpahinga ka pagkatapos ng ospital. Tulong niya akong tumayo mula sa upuan ng may teatro na lambing na ngayon ay nakakasuka na sa akin. Habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kwarto ko, nagkukunwaring mahina tulad ng inaasahan nila. Narinig ko ulit ang kanilang bulungan sa sala. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas direkta, mas nakakatakot ang mga salita. Bukas, ikukumpirma ni Gary ang kailangan natin. Pagkatapos noon, pwede na nating ituloy ng walang problema. Sigurado ka bang makikipagtulungan siya sa binabayaran natin? Sasabihin niya eksakto ang gusto nating sabihin. Maingat kong isinara ang pinto ng kwarto ko at naupo sa gilid ng kama. Nararamdaman ang pagbagsak ng mundo na kilala ko sa paligid ko. Pero kasabay ng pagkawasak, may lumalaki sa loob ko. Matibay na determinasyon, uhaw sa hustisya. Kung gusto nilang maglaro, lalaruin natin. Pero sa pagkakataong ito, ako ang may lahat ng kalamangan. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Nanatili akong gising sa kama. Nakatingin sa kisame habang nakikinig sa bawat tunog ng bahay. Ang mga lihim na yabag ni Liza at Ramon sa halway. Ang pag-iingit ng sahig habang papunta sa kusina. Ang patuloy na bulungan ng kanilang mga boses na nagkukumpirma sa dilim. 2:00 na madaling araw. Malinaw kong narinig ang pagbukas ng pinto ng aking study. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pero pinanatili ko ang mahinahon at malalim na paghinga. Nagkukunwaring mahimbing ang tulog ng isang lalaking binibigyan ng gamot at mahina. Maingat na gumalaw ang mga yabag nila sa pagitan ng aking mga dokumento. Sinusuri ang mga papel na akala nila'y hindi ko na mapoprotektahan. Eto na ang mga deed ng bahay, bulong ni Ramon. At tingnan mo to, ang orihinal na testamento nasa safe. Pero may nahanap akong kopya. Perfecto. Sa sertipikasyon ni Gary bukas, mapapatunayang hindi na kayang pamahalaan ni tatay ang ari-arian niya. Malamig, kalkulado, at hindi makilala ang boses ng aking anak. Ito na ang hindi na ang batang pinalaki ko. Ang yumayakap sa akin tuwing may bagyo. Halos 1 oras silang nanatili sa study ko. Kinukunan ng litrato ang mga dokumento gamit ang cellphone. Nagsusulat ng notes, maingat na nagpaplano ng aking paggawasak. Nang bumalik na sila sa kwarto nila, naghintay pa ako ng 30 minuto bago gumalaw. Dumating ang umaga na may kulay abo na langit na parang sumasalamin sa aking damdamin. Ginising ako ni Liza sa karaniwang pag-arte bilang anak na nag-aalala. Dinalhan ako ng almusal sa kama tulad noong may sakit pa ako. Magandang umaga, tatay. Nakaidlip ka ba ng mahimbing? Ang umagang ngiti niya ay naghalo ng kalungkutan at pagkasuklam sa akin. Mahinang tumango ako at itinuro ang mga tenga ko nang may parehong mukha ng pagsuko. Alalahanin mo, darating si Yar Jerry. Gayon, mahalagang suriin ka niya. Habang nagsasalita siya, malinaw kong narinig ang tunog ng sasakyan na humihinto sa harap ng bahay. Sumara ang mga pinto ng malakas at matatag na yabag ang lumapit sa pintuan. Siya na yon, bulong ni Liza at mabilis na lumabas ng kwarto ko para salubungin ang bisita. Mula sa kama ko, narinig ko ang buong usapan sa pintuan nang may linaw na nagpalamig sa aking buto. Yar Jerry, maraming salamat sa pagdating mo ng maaga. Ang boses ni Liza
ay puno ng peking lambing na nakakasuka na sa akin. Walang problema, Liza. Ipinaliwanag sa akin ni Ramon ang sitwasyon sa telepono. Ang boses ng doktor ay paos, pagod. May bahid ng pagsuko na agad nagbigay ng hinala sa akin. Lahat handa na tulad ng napagkasunduan. Siyempre, hindi pa rin naghihinala si tatay. Naniniwala pa rin siyang bingi siya, at dahil sa mga gamot na binibigay natin, halos palagi siyang nalilito. Mga gamot. Anong mga gamot? Kakaiba ang lasa ng kape kahapon. Pero akala ko guni-guni lang. Ngayon naiintindihan ko kung bakit nahihilo at nalilito ako sa mga nakaraang linggo. Higit pa sa aking kondisyon. Perfecto. Magiging handa na ang medical report ko ngayong hapon. Malubhang mental incapacity dahil sa pagkawala ng pandinig at kaugnay na cognitive decline. Sapat yon para sa legal process at walang problema sa medical authorities. Kinakabahan ang boses ni Ramon. Sa binabayaran niyo sa akin, ako ang bahala sa anumang problema. Ginawa ko na to dati. Punong-puno ng butas ang sistema para sa mga ganitong kaso. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko sa purong galit. Hindi lang ako pinagtataksilan. Binili pa nila ang isang doktor na korap para sertipikadong hindi na ako makapagdesisyon. Lahat kalkulado, pinlano, isinagawa ng may lamig na nag-alis ng hininga ko. Sige, tingnan natin siya, sabi ni Yar Jerry at lumakad ang mga yabag patungo sa kwarto ko. Mabilis akong nagayos sa kama. Ipinikit ang mata at huminga ng malalim para magkunwaring natutulog. Maingat na nabuksan ang pinto at naramdaman ko ang presensya nila na pumupuno sa espasyo ko. Tatay, gising. Dumating si Yar Jerry para suriin ka. Hinawakan ni Liza ang balikat ko ng mahina at dahan-dahang nagmulat ako. Nagkukunwaring nalilito. Si Yar Jerry ay lalaking mga 50 anyos, payat, may makapal na salamin at balbas na hindi maayos. Kulubot at mansa ang kanyang medical coat. At walang buhay ang mga mata niya na parang matagal nang ibinenta ang kaluluwa. Magandang umaga, Mang Andoy. Ako si Yar Jerry. May ilang routine test lang ako para sa'yo. Nagsalita siya ng sobrang bagal. Parang bata ako. Sa susunod na 20 minuto, nagkunwari akong hindi naririnig ang alinman sa tanong niya. Kapag hiniling niyang itaas ang kamay, naghintay ako hanggang i-gesture ito ni Liza. Kapag sinubukan niyang tawagin ang pansin ko, pinanatili ko ang malayong tingin na pinahusay ko noong may sakit pa ako. Pero sa loob, inirecord ko ang bawat detalye, bawat salita, bawat makahulugang galaw ng tatlong magkakasabwat. Makikita nyo, halata ang pagbaba ng kakayahan. Hatol niya sa wakas habang inilalagay ang mga instrumento sa itim na malet. Malubhang naapektuhan ng pagkawala ng pandinig ang cognitive abilities niya. Hindi na siya makapagdesisyon tungkol sa ari-arian o personal na pangangalaga. Ibig sabihin, pwede na nating ituloy ang guardianship process. Hindi may tago ni Ramon ang kaba sa boses. Talaga, ang report ko ay magiging conclusive. Irirekomenda ko ang agarang pagpasok sa specialized institution para sa kaligtasan at kapakanan niya. Pagpasok, gusto nila akong ilagay sa home for the aged. Ang laki ng kataksilan nila ay tumama sa akin na parang suntok sa sikmura. Hindi lang nila gusto ang pera at bahay ko. Gusto nila akong alisin ng tuluyan. Kailan ang pinakamaagang posibleng? Parang kutsilyo sa puso ang tanong ni Liza. Sa sandaling magkaroon ng court order, na dapat ilang araw lang, kilala ko ang huwes na humahawak ng mga ganitong kaso. May pag-unawa sa mahihirap na sitwasyon ng pamilya. Pagkaalis ng doktor, hindi pa lumipas ang 5 minuto ay nagsimula na silang magdiwang nina Liza at Ramon. Akala nila hindi ko maririnig. Diretso sa kusina at binuksan ang bote ng alak. Sa wakas, pagkatapos ng maraming buwan na pagpaplano, gumagana na. Ang toos ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi kailanman naisip ni tatay na alam natin ang testamento niya. Kapag na-intern na siya, may bebenta natin ang bahay at makukuha natin lahat. Matalim, malupit, at hindi makilala ang tawa ni Liza. At kung maghinalaman siya, paano? Bingi siya, nalilito, at ang mga gamot ay nagpapanatili sa kanya na mahinahon. Sa loob ng 1 linggo, malok na siya sa San Isidro Home for the Aged at tayo ang magiging legal na guardian niya. Kilala ko ang San Isidro. Masamang reputasyon na home kung saan ipinapadala ang mga matatanda na walang pamilya magpoprotekta. Lugar kung saan dahan-dahang namamatay ang tao, nakalimutan ng mundo. Nanatili ako sa kama buong araw. Pinoproseso ang laki ng natuklasan ko. Ang sarili kong anak, ang batang pinalaki ko ng buong pagmamahal, ay nagpaplano na agawan ako ng lahat at iwan sa kakilakilabot na lugar para mamatay ng mag-isa. Pero hindi na ako ang mahinang lalaki na akala nila. Mayroon akong hindi nila inaasahan. Buong kalaman sa plano nila
at ang lihim na kalamangan ng aking pandinig. Oras na para gawing paghihiganti ang laro nila. Sa gabing yon, habang nagkukunwaring natutulog, sinimulan kong planuhin ang bawat galaw ng aking kontra-atake. Kung gusto nila ng digmaan, magkakaroon sila, pero sa pagkakataong ito, ako ang may lahat ng winning cards at wala silang kaalam-alam sa darating sa kanila. Sa susunod na 3 araw, naging pinakamahusay akong aktor sa buhay ko. Bawat umaga, nagigising ako ng may parehong mukha ng pagkalito. Tinatanggap ko ng tahimik ang mga gamot na ibinibigay sa akin ni Liza, sa almusal, at nagkukunwaring mahina ang isip na lubos na nakikinabang sa kanila. Pero sa gabi, kapag akala nila'y mahimbing na ako, dahil sa sedative, gumagana ang isip ko na parang kalkulador. Natuklasan kong dinudroga nila ako ng anxiolytics na hinalo sa pagkain. Kaya pala ganun ako kalito sa mga nakaraang linggo. Ngayon, nagkukunwari akong lumulunok ng tabletas. Pero itinatago ko sa ilalim ng dila at isinisingpaw kapag walang nakatingin. Bumabalik ang linaw ng isip ko araw-araw kasabay ng matibay na determinasyon. Biyernes ng umaga, habang nagkukunwaring nagbabasa ng magasin ng baligtad sa sala, narinig ko ang phone conversation na nagpabilis sa lahat ng plano ko. Ati, Berting, si Ramon Salazar ito. Naalala mo ang usapan natin tungkol sa kaso ng biyenan ko. Perfecto, handa na ang lahat ng medical documents sa LUNS. Excellent. Nandun kami alas negatibo, 1:00 ng umaga, para ihain ang petition for guardianship. Si Ati, Berting, ang sarili kong abogado, ang gumawa ng testamento ko 5 taon na ang nakaraan. Ang taong pinagkakatiwalaan ko para protektahan ang legal na interes ko. Ngayon naiintindihan ko kung bakit sigurado si Ramon sa legal procedures. Binili rin nila ang aking legal representative. Nang hapong yon, nang lumabas si Liza para bumili ng gamot para panatilihin akong kalmado, nagkunwari akong natutulog sa kwarto ko. Sa totoo, naghintay ako hanggang maiwan si Ramon mag-isa sa bahay para gawin ang matagal ko ng pinaplano. Tumayo ako ng tahimik at naglakad patungo sa study ko. Sa loob ng maraming taon, may itinatago akong maliit na digital recorder sa secret drawer ng desk ko, ginagamit paminsan-minsan para tandaan ang importanteng appointment o business idea. Hindi alam ni Ramon ang pagkakaroon yon, at yon ang nagbigay sa akin ng crucial na kalamangan. Inilagay ko ang recorder sa ilalim ng dining table, kung saan sila madalas umuupo tuwing gabi para pag-usapan ang aking kasawian. Napakaliit ng device na hindi mapapansin, pero sapat ang sensitivity ng mic para kunin ang malinaw na usapan mula sa ilang metro ang layo. Bumalik ako sa kwarto ko nang marinig ko ang dating sasakyan ni Liza. Malakas ang tibok ng puso ko, pero hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Sa wakas, mayroon na akong sandata para kontra-atake. Nang gabing yon, nagkunwari akong lalong nalilito sa hapunan. Natapon ko ang sabaw sa damit ko, gumawa ng kakaibang galaw, at nakatitig sa kawalan ng matagal. Nagpalitan sina Liza at Ramon ng mga nasisiyahang tingin. Kumbinsido na perpekto ang epekto ng mga gamot. Kawawa naman, lalong lumalala araw-araw. Bulong ni Liza nang may peking awa na nagpaikot sa sikmura ko. Mas mabuti nang nasa lugar siya kung saan maayos ang pag-aalaga. Sa Lunes, ihahain na natin ang papeles at sa loob ng 1 linggo. Ma-intern na siya. Sagot ni Ramon nang ibaba ang boses. Nakipag-ugnayan ka na ba sa real estate? Bukas darating ang appraiser para sa valuation ng bahay. Sabi niya, sa market ngayon, kahit $300,000 ang mabenta. $300,000. Yon ang presyo ng buhay ko ayon sa sarili kong anak. Ang bahay na ipinatayo ko ng sariling kamay, kung saan pinalaki ko si Liza, kung saan nangyari ang pinakamasayang sandali ng buhay natin, nabawasan sa numero sa bank account. Maaga akong umalis sa hapunan. Nagkukunwaring sobrang pagod. Nang maiwan ako, kinuha ko ang recorder at pakinggan ang mga usapan ng mga nakaraang araw. Kristal na malinaw ang mga boses sa maliit na device. Bawat detalye ng plano nila, bawat pangalan ng kasabwat, bawat kritikal na petsa para sa aking paggawasak. Pero kailangan ko higit pa sa audio evidence. Kailangan ko ng solidong dokumentasyon. Pisikal na pruweba na hindi maipapawalang bisa kahit ng korap na huwes. Sabado ng umaga, habang lumalabas sina Liza at Ramon para makipagkita sa real estate agent, nagkunwari akong nerbiyos na krisis na nagpilit sa akin na manatili sa kama. Sa totoo, may iba akong plano. Napansin ko na itinago ni Ramon ang mahahalagang dokumento sa itim na portfolio na lagi niyang dala sa kwarto nila. Noong may sakit pa ako, nakita ko kung paano niya ito palaging sinusuri, pero wala akong pagkakataong suriin. Ngayon, walang tao sa bahay, oras ko na. Maingat akong naglakad patungo sa kwarto nila.
Nandoon ang portfolio sa vanity, bahagyang natatakpan ng ilang magasin. Nanginig man ang kamay, determinado kong binuksan at nahanap ang kayamanan ng ebidensya. Mga kopya ng aking personal na dokumento, litrato ng testamento ko, preliminary contracts sa San Isidro Home, at ang pinakamasakit sa lahat, isang dokumentong pinamagatang plan de liquidation ng assets na detalyadong naglalahad kung paano nila ibebenta ang bahay ko, bank accounts, at kahit personal na gamit ko. May sulat din kay Yar Jerry, kasama ang draft ng Peking medical report. Mga printout ng text messages kay Ati Berting na nag-coordinate ng dates para sa legal process. May quotation pa mula sa moving companies para linisin ang bahay kapag na-intern na ako. Kinunan ko ng litrato sa cellphone ko ang bawat dokumento, bawat pahina, bawat pruweba ng kanilang sabuatan. Lumalaki ang galit ko sa bawat larawang nakuha ko. Pero lumalaki rin ang determinasyon kung bigyan sila ng eksaktong nararapat. Ang huling dokumento na nahanap ko ay nag-alis ng hininga ko. Isang life insurance policy sa pangalan ko. Nilagdaan 2 buwan pa lang ang nakaraan ng sobrang sakit at nalilito ako dahil sa gamot. Isang policy na $500,000 na si Liza ang tanging beneficiary. Ngayon, lubos ko nang naiintindihan ang plano nila. Hindi lang nila gusto ang ari-arian ko habang buhay ako. Sinigurado rin nilang kikita sila sa kamatayan ko. Ang San Isidro ay hindi lang lugar para iwan ako. Lugar yon kung saan inaasahan nilang mabilis akong mamamatay, mag-isa at nakalimutan. Inayos ko ulit lahat kung saan ko nahanap at bumalik sa kwarto ko. Naupo ako sa gilid ng kama, pinoproseso ang laki ng kataksilan nila. Pero kasabay ng sakit, may lumalaki sa loob ko. Uhaw sa hustisya na hindi ko pa naramdaman sa 65 taon ng buhay ko. Nang gabing yon, nang bumalik sila mula sa meeting sa real estate agent, nagkunwari akong lalong nalilito kaysa dati. Sa hapunan, paulit-ulit kong natapon ang pagkain, nag-uusap ng walang saysay, at kumilos na parang hindi ko nakilala ang mga pamilyar na bagay. Mabilis na lumala, komento ni Liza nang may halos hindi nakatagong kasiyahan. Buti na lang handa na lahat para sa loans. Sabi ng agent, pwede nang i-close ang sale sa loob ng 30 araw, dagdag ni Ramon. Kapag na-intern na siya, mapapabilis natin ang lahat. Nang gabing yon, habang nagkukunwaring natutulog, narinig ko silang nagdiriwang sa sala. Tawanan, mahinang musika, pagtunog ng baso. Dinidiyos nila ang aking pagkawasak na parang personal na tagumpay. Pero may balita ako para sa kanila. Hindi magiging ayon sa plano nila ang Lunes, ni Martes, ni anumang araw ng kanilang miserable na buhay. Matagal nang nagkunwaring mahina si Mang Andoy Santos. Oras na para ipakita ko kung sino talaga ang may kontrol sa bahay na ito at kapag tapos na ako sa kanila, magsisisi silang ipinanganak. Dumating ang linggo nang may mahinang ulan na parang naghuhugas ng huling pag-alinlangan ko sa gagawin ko. Habang natutulog ba sina Liza at Ramon hanggang huli, nagdiriwang na maaga sa tagumpay nila. Gising na ako mula alas 5 ng umaga. Maingat na inaayos ang aking kontra-atake. Unang hinto, si Aling Nena. Ang dating katulong ko ay nakatira 6 na blok lang mula sa bahay ko, sa maliit na apartment na tinulungan ko siyang bayaran noon. Isa si Aling Nena sa ilan na lubos kong pinagkakatiwalaan at alam kong may katapatan siya. Alas 7 ng umaga, nagkunwari akong panic attack na sobrang convincing kaya tinawag ni Liza si Aling Nena para pakikalmahan ako. Eksakto yon ang kailangan ko. Ay, Mang Andoy, anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Dumating si Aling Nena na tumatakbo. Naka-apron pa rin at may tunay na pag-aalala sa pagod niyang mata. Malaki ang pagkakaiba ng tunay niyang pagmamahal sa pag-arte ng aking anak. Habang ipinaliliwanag ni Liza ang humanoid nervous breakdown ko, sinamantala ko para bulungan si Aling Nena nang walang nakatingin. Nena, kailangan ko ng malaking pabor. Sa kwarto ko, sa ilalim ng kutson, may dilaw na sobre. Dalhin mo sa address na nakasulat doon. Urgent. Hindi marunong bumasa si Aling Nena, pero kahanga-hanga ang memorya at intuition niya. Tiningnan niya ako sa mata saglit at tumango ng halos hindi halata. Naintindihan niyang may malaking nangyayari. Sa sobre ay mga kopya ng lahat ng litrato ng dokumento ni Ramon. Kasamang detalyadong sulat na nagpapaliwanag ng sabuatan laban sa akin. Ang address ay kay Ati Jerry Montoya, matandang kaibigan at matapat na abogado na nakilala ko sa mga taon ko bilang negosyante. Taong lubos kong mapagkakatiwalaan, hindi tulad ng traidor na Ati Berting. 30 minuto pagkatapos, bumalik si Aling Nena nang may kalmadong ekspresyon na nagpapatunay na natupad niya ang misyon. Mas kalmado na si Mang Andoy, anunsyo niya, at kininatan ako nang hindi nakikita ni Liza. Salamat, Nena. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala ka.
Sabi ni Liza nang may peking lambing na nakakasuka na sa akin. Pwede ka bang magtagal pa ng kaunti? May ayusin kami ni Ramon tungkol sa trabaho. Perfecto. Kailangan ko ng oras na mag-isa kasama si Aling Nena para sa susunod na phase ng plano ko. Nang mawala sa sulok ang sasakyan ni Liza at Ramon, iniwan ko ang pag-arte ko sa harap ni Aling Nena. Nena, maririnig ko ng perpekto. Nagkukunwari lang akong bingi para malaman kung ano ang binabalak ng anak ko laban sa akin. Mabilis na nagbago ang mukha ni Aling Nena mula sa pag-aalala tungo sa galit. Ay, Diyos ko, anong nangyayari, Mang Andoy? Sinabi ko sa kanya ang lahat, bawat detalye ng sabuatan, bawat pangalan ng sangkot, bawat hakbang ng plano nilang agawan at iwan ako. Nakinig si Aling Nena nang may luha sa mata. Pinipisil ang mga kamay ko sa kanya. Ang walang utang na loob na batang yon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanya. Nanginginig ang boses niya sa galit. Paano natin sila mapipigilan, Mang Andoy? Nasa takbo na, Nena, pero kailangan ko ng tulong mo sa iba pang bagay. Ipinaliwanag ko eksakto kung ano ang kailangan. May malawak na network si Aling Nena sa buong lungsod. Iba pang katulong, porter, driver ng tricycle, tindera sa palengke, mga taong marangal at marunong sa tama at mali. Kailangan ko bukas ng 9:00 ng umaga eksakto. Si Marta ay nasa opisina ni Ati Berting na may nakatagong kamera, at si Herminia sa korte na may isa pang kamera. Idodokumento nila ang lahat ng mangyayari. Matinding tumango si Aling Nena. Sa loob ng maraming taon, nakita niyang tinutulungan ko ang mga kaibigan niya sa utang, trabaho, emergency medical. Ngayon, oras na nila akong tulungan. At ang mga gamot na binibigay nila sa iyo. Napansin ni Aling Nena ang aking kalituhan sa mga nakaraang linggo. Magpapatuloy akong magkunwaring iniinom ko yon. Pero ikaw ang bahala palitan ng bitamina. Ipinakita ko kung saan itinago ni Liza ang gamot ko. Babalik si Yar Jerry ngayong linggo para isa pang peking exam. Kailangan kong lubos na malinaw ang isip ko para sa pag-arte na yon. Natapos ko ang natitirang linggo sa pagpeperpekto ng bawat detalye ng aking paghihiganti. Nang bumalik sina Liza at Ramon ng hapong yon, nahanap nila akong parang natutulog sa paborito kong upuan. Mahinang sumisinghot na may magasin sa dibdib. Kumusta? Tanong ni Liza kay Aling Nena. Mahinahon na pagkatapos ng umaga. Kumain ng mabuti at natulog buong hapon. Bumalik si Aling Nena sa papel na nag-aalalang katulong. Pero nakikita ko ang apoy ng determinasyon sa mata niya. Nang gabing yon, sa hapunan, nagkunwari akong lalong wala sa sarili. Dahan-dahang kumain, nakatitig sa kawalan, mabagal ang reaksyon sa mga galaw nila. Yufri ko sina Liza at Ramon, kumbinsido na irreversible na ang mental decline ko. Bukas na ang malaking araw, bulong ni Ramon habang akala niya'y hindi ako nakikinig. Sa sandaling magkaroon ng court order, tapos na ang lahat ng problema natin. Sa wakas, magsisimula na ang bagong buhay natin. Sagot ni Liza habang paulit-ulit na hinahawakan ang cellphone. Malamang sinusuri ang quotation ng real estate agent. Kinakalkula kung magkano ang kikitain nila sa paggawasak ko. Maaga akong umalis, nagkukunwaring sobrang pagod. Sa kwarto ko, sinuri ko ang cellphone at nahanap ang mensahe mula kay Ati Jerry na nagkukumpirma na natanggap niya ang package ko at sumusunod ang lahat sa aking instructions. Andoy, hirap paniwalaan ang ipinadala mo. Pero irrefutable ang pruweba. Bukas na maaga, ihahain ko ang demanda para sa conspiracy, fraud, at attempted illegal appropriation. Ay dedenunsya ko rin si Yar Jerry sa medical board. Babayaran ng mga kriminal na to ang ginawa nila sa'yo. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo. Gumagalaw na ang mga piraso eksakto kung paano ko pinlano. 11:00 ng gabi, kinuha ko ang recorder mula sa dingding Aya. Sapat na ang mga usapan ng mga nakaraang araw para sirain ang legal defense nila. Bawat salita, bawat plano, bawat pangalan ng kasabwat ay nakarecord ng kristal na malinaw. Kinopya ko ang file sa 3 USB drive at itinago sa mga lugar na hindi nila maisip. Isa sa hardin, inilibing sa ilalim ng puno ng mangga. Isa nakadikit sa ilalim ng tangke ng inodoro. Isa naman tahiin sa loob ng unan ko. Bukas, kapag dumating silang may tiwala sa opisina ni Ati Berting para ihain ang peking demanda, naghihintay sa kanila ang sorpresa na hindi nila malilimutan. Pero bago ko ibunyag ang lahat ng card ko, gusto ko munang bigyan sila ng huling pagkakataon na ipakita kung may natitira man silang katiting ng kabutihan. Gusto kong marinig mula sa sarili nilang bibig ang huling kumpirmasyon na wala silang karapatan sa kahit isang patak ng awa ko. Ipinikit ko ang mata, pero hindi para matulog. Bukas magsisimula ang sistematikong pagwasak sa lahat ng nagkanulo sa tiwala ko.
At kapag tapos na ako sa kanila, ang salitang pamilya ay hindi na magkakaroon ng parehong kahulugan sa alinman sa atin. Hindi ko napigilan na tumayo sa madaling araw at tahimik na maglakad patungo sa sala kung saan nakabitin ang family picture sa ibabaw ng fireplace. Sa laawan, 12 anyos pa lang si Liza. Nakangiti na may hiwa-hiwalay ng ngipin na noon ay nakakaantig sa puso ko. Yakap ng maliliit niyang braso ang lig ko habang binubuhat ko siya sa balikat. Pareho kaming tumatawa sa ilalim ng araw ng isang ordinaryong linggo sa park. Ang batang yon ang buong mundo ko matapos mamatay ang nanay niya. Namatay si Maria nang 8 pa lang si Liza. Biktima ng kanser na kinuha siya sa loob ng 6 na buwang malupit. Naalala ko ang mga gabing hindi ako makatulog habang inaaliw ko ang anak ko na umiiyak para sa nanay niya. Nangangako na hindi ko siya iwan, na laging nandyan ako para protektahan siya. Hinawakan ko ang salamin ng frame nang nanginginig ang daliri. Sa anong sandali nagbago ang batang mahina na yon sa kalkuladong babaeng ngayon ay natutulog ng mahimbing sa bahay ko. Nagpaplano ng pagkawasak ko. Naglakad ako patungo sa kwarto ko at binuksan ang drawer kung saan ko itinatago ang mga sulat na isinulat sa akin ni Liza noong teenage years niya. Itinatago ko ang bawat isa, mula sa mga garabato noong bata pa siya, hanggang sa mas maayos na sulat mula sa kolehiyo. Mahal kong tatay, salamat sa pagtatrabaho ng husto para mapag-aral mo ako. Alam kong mahirap, pero gusto kong malaman mo na ipagmamalaki mo ako. Balang araw, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Mahal kita ng walang hanggan. Ang sulat ay mula 8 taon na ang nakaraan, nang nag-aral siya ng Business Administration. Ang parehong kurso na ginagamit niya ngayon para sistematikong agawan ako. Binasa ko ang iba pang sulat. Bawat isa ay parang kutsilyo sa puso. Tatay, nakilala ko ang isang espesyal na lalaki. Si Ramon ang pangalan niya at nag-aaral ng abogasya. Napaka-espeto at masipag. Tulad ng itinuro mo na dapat ang mabuting lalaki. Sana makilala mo siya soon. Si Ramon, ang parehong lalaki na ngayon ay nagkukoordinate sa korap na abogado para sertipikadong hindi na ako makapag-isip. Ang manugang na tinanggap ko sa bahay bilang anak, kumain sa hapag ko sa loob ng 5 taon. Natulog sa ilalim ng bubong ko na protektado ng aking kabutihan. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga dilaw na pahina. Hindi luha ng awa sa sarili, kundi ng pagluluksa. Nilululuksa ko ang pagkamatay ng anak na pinalaki ko, ang pagkawala ng pamilyang binuo ko ng may sakripisyo. Naalala ko ang graduasyon ni Liza, kung paano ako nag-double shift sa loob ng buwan para mabili ang damit na gusto niya para sa seremonya. Ang paan niya ng pagtakbo patungo sa akin pagkatapos kunin ang diploma habang sumisigaw. Na-achieve natin, tatay, na-achieve natin ng sama-sama. Nagdiwang kami ng gabing yon sa simpleng hapunan sa paborito niyang restaurant, at umiyak siya sa tuwa habang ikinukwento ang mga pangarap niya sa hinahara. Nasaan na ang babaeng yon? Ano ang nangyari sa mga marangal na pangarap na kasama ang pag-aalaga sa akin sa pagtanda? Bigyan ako ng apo na maglalaro sa hardin na o kung saan siya lumaki. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Pininturahan ng liwanag ang langit ng malalambot na kulay at nakita ko ang swing na ipinatayo ko para kay Liza ng 6 anyos pa siya. Nakabitin pa rin ito sa lumang puno ng oak na kalawangin at inabandona. Pero puno ng alaala ng masasayang hapon nang hihingi siya sa akin na itulak ng mas mataas. Tatay, mas mataas pa. Nakakabagabag ang ironi. Sa kabataan niya, si Liza ang dahilan ko para gumising araw-araw. Nagtatrabaho ako sa palengke mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Nagbebenta ng prutas at gulay sa ilalim ng matinding araw. Bitak ang kamay at masakit ang likod. Para lang siguradong mayroon siya ng lahat ng kailangan. Hindi ko sinabi sa kanya na may mga araw na 1 beses lang ako kumain para makakain siya ng 3 beses ng buo. Hindi ko ikinuwento kung ilang beses akong tumanggi sa imbitasyon o personal na oportunidad dahil priority ko siya. Nang magnegatibo 15 siya, ibinenta ko ang tanging mahalagang ari-arian ko, ang gintong relo na pamana ng tatay ko, para mabayaran ang party na pinangarap niya. Nagkakahalaga ng $2,000, yaman sa akin noon. Pero ang ngiti sa mukha niya ng gabing yon ay sulit ang bawat sentimos. Ngayon, ang parehong batang binigyan ko ng lahat. Handa akong agawan hanggang sa huling sentimos at iwan para mamatay ng mag-isa sa isang miserable na home. Binuksan ko ang isa pang drawer at nahanap ang mga litrato ng kasal nila. Ako na naglalakad kasama siya patungo sa altar na may dibdib na puno ng pagmamalaki. Mukhang kinakabahan pero tapat si Ramon. Nangangako na mamahalin at igagalang siya habang buhay. Sa speech ko ng gabing yon, sinabi kong makakahinga na ako ng maluwag. Alam na nasa mabuting kamay ang anak ko. Mali ako. Ang mga litrato ay nagpapakita ng simpleng selebrasyon
pero puno ng pagmamahal. Ginastos ko ang savings ko ng 2 taon sa kasal na yon. Pero bawat piso ay investment sa kaligayahan ng anak ko. Ang mga bisita ay mga manggagawa, tindera sa palengke, kapitbahay sa barangay, katulong na nakita ang paglaki ni Liza. Mga taong simple pero tapat na tunay na nagdiwang sa kaligayahan niya. Ano kaya ang isipin ng mga taong yon kung malalaman nila ang nangyayari ngayon? Nandun si Aling Nena sa kasal na umiiyak, sa tuwa ng maghalikan sina Liza at Ramon. Dapat sobrang ipinagmamalaki ni Mang Andoy. Sabi niya sa akin ng gabing yon. Si Liza ay pambihirang babae at lahat ng yon ay dahil sa'yo. Ngayon, si Aling Nena ang isa sa ilan na nakakaalam ng katotohanan tungkol sa babaeng naging ang anak ko. Tiningnan ko ang oasan. 6:00 ng umaga. Sa loob ng 3 oras, lalabas sina Liza at Ramon patungo sa opisina ni Ate Berting, kumbinsido na malapit nang matapos ang kanilang perpektong pagnanakaw. Wala silang kaalam-alam na naipresenta na ni Ate Jerry ang mga demanda o na si Marta ay magfi-film ng bawat galaw nila. Maingat kong inayos ang mga sulat at litrato. Mga alaala ng panahong hindi nababalik, ng anak na namatay at pinalitan ng estrangherang kalkulado at malupit. Bumalik ako sa sala at naupo sa paborito kong upuan. Muling tinitingnan ang family picture. Sa loob ng 30 taon, ang larawang yon ang pinakamahalagang kayamanan ko. Ngayon, ito na lang ang masakit na paalala ng pinakamalaking kataksilan sa buhay ko. Pero kasabay ng sakit, may lumalaki sa dibdib ko. Isang resolusyon na bakal na nagulat sa akin sa tindi. Kung pinatay ni Liza ang anak na puno ng pagmamahal na pinalaki ko, pwede rin akong ilibing ang ama na mabait na ako noon. Mula ngayon, si Mang Andoy Santos ay hindi na ang lalaking nag-aalay ng lahat para sa pamilya. Magiging ang lalaking malupit na magpoprotekta sa itinayo niya sa pawis at luha. At kung ibig sabihin noon ay sirain ang mga traidor na may apelyido ko, sige. Ang pagmamahal na naramdaman ko sa anak ko sa loob ng 38 taon ay hindi lubos na nawala. Pero natabunan ito ng galit, disillusion, at uhaw sa hustisya na magiging hindi na makikilala. Kapag nagising si Liza sa loob ng 1 oras, makikita pa rin niya ang matandang mahina na akala niya ay mapap niya. Wala siyang kalam-alam na kakain siya ng almusal kasama ang lalaking nagdesisyon na may mga kataksilan na hindi mapapatawad at may mga leksyon na itinuturo ng 1 beses lang sa buhay. 8:30 ng umaga. Tumunog ang telepono sa bahay ng may urgency na nagpalamig sa dugo ko. Sinagot ito ni Liza habang naghahanda ng lason kong almusal at biglang nagbago ang ekspresyon niya sa usapan. Paano bang may problema sa documents? Kami ni Ramon ay nandun sa loob ng 1 oras. Tense at kinakabahan ang boses niya. Iba sa tiwala na ipinakita niya sa mga nakaraang araw. Dumating si Ramon mula sa banyo. May foam pa sa mukha. Anong nangyari? Si Ate Berting, may mga unexpected complications daw. May nagpresent ng conflicting documents tungkol kay tatay at kailangan nating suriin lahat bago magpatuloy. Tiningnan ako ni Liza ng may hinala. Parang ako pa ang nakagawa ng isang bagay mula sa diumanoy mental incapacity ko. Tumalon ang puso ko sa tuwa, pero pinanatili ko ang parehong mukha ng kawalan na pinahusay ko. Natupad ni Ate Jerry ang salita niya. Naipresenta na ang mga demanda at nagsisimula ng matumba ang kastilyo ng mga traidor ko. Complications. Anong klaseng complications? Tumaas ang boses ni Ramon ng 1 octave. Nagpapakita ng paniking na nagsisimula ng mangibabaw. Ayaw niyang ibigay ang detalye sa telepono. Sabi lang urgent at dalhin ang lahat ng original documents. Naglakad-lakad si Liza sa kusina. Kinakagat ang kuko. Isang bisyo mula pagkabata kapag sobrang kinakabahan. Nagmadali silang magbihis. Uminom lang ng mabilis na kape bago lumabas. Paalam ni Liza sa akin nang may halik sa noo na nagdulot sa akin ng pagsusuka. Tatay, babalik kami agad. Darating si Aling Nena para alagaan ka. Tense at pilit ang ngiti niya. At nakita ko ang maliliit na pawis sa noo niya kahit malamig ang hangin ng umaga. Naghintay ako ng eksaktong 0 minuto pagkatapos nilang umalis bago tawagan si Aling Nena. Umalis na sila. Handa na ba sina Marta at Herminia? Mang Andoy. Nandun na si Marta sa building ni Ate Berting na may nakatagong kamera sa bag, at si Herminia sa korte. Naghihintay ng anumang kakaibang galaw. Perfecto. At si Yar Jerry, dumating na sa bahay. Mang Andoy. Tumutunog na ang doorbell. Dumating si Yar Jerry para sa 2nd peking exam na magpapasara sa diumanoy mental incapacity ko. Pero sa pagkakataong ito, handa na akong bigyan siya ng pinakamahusay na show sa buhay niya. Binuksan ko ang pinto na nagkukunwaring lubos na nalilito. Sino? Sino ka? Naggautal ako habang tinitingnan siya ng malabo ang mata.
Ako si Yar Jerry, Mang Andoy. Hindi mo ba? Ako naaalala. Dumating ako noong nakaraang linggo para suriin ka. Peke at kalkulado ang ngiti niya. Ngiti ng lalaking alam eksakto ang resulta na kailangang gawin. Hindi kita naalala. Nasaan si Liza? Nasaan ang anak ko? Pinatunog ko ang boses na mahina, takot, lubos na nawawala. Kailangan munang lumabas ang anak mo. Pero huwag kang mag-alala. Ilang simpleng test lang. Sa susunod na 20 minuto, nagkunwari akong may malubhang mental deterioration na kahit ang korap na Yar Jerry ay mukhang hindi komportable. Hindi ko maalala ang buong pangalan ko. Nalilito sa araw ng linggo at nang hingin niya magsulat ako ng kahit ano. Gumuhit ako ng walang saysay na linya na parang 5 taong gulang. Anong taon na ngayon, Mang Andoy? Taon. Hindi ko alam kung nasaan si Maria. Gusto kong makita si Maria. Nagkunwari akong hinahanap ang patay kong asawa. Nagdagdag ng dagdag na patetik na kahinaan sa pag-arte ko. Mabilis na nagsusulat ang doktor ng notes. Malinaw na nasisiyahan sa nakikita. Excellent. Ibig sabihin, malungkot sa kondisyon mo, Mang Andoy, pero huwag kang mag-alala. May mga espesyal na lugar kung saan mas maayos ang pag-aalaga sa iyo. Mga lugar. Ayaw kong pumunta kahit saan. Dito ang bahay ko. Pinatulo ko ang tunay na luha sa pisngi ko. Hindi luha ng kalituhan, kundi purong galit sa nakikita kung kusang sumasali ang lalaking to sa paggawasak ko. Huwag kang mag-alala, Mang Andoy, magiging maayos ang lahat. Pagkaalis ng doktor, agad kong tinawagan si Ate Jerry. Kumusta sa opisina ni Berting? Andoy, may magandang balita. Pagdating ni Liza at Ramon kaninang umaga, naaresto na si Ate Berting. Dinala na siya ng federal agents, 1 oras na ang nakaraan dahil sa fraud at corruption. Ang anak mo at manugang ay iniinterrogate ngayon at perpekto ang recording ni Marta. May recording kami ni Ramon na nag-aalok ng suhol sa mga opisyal at si Liza na umamin sa detalye ng sabuatan ng akala niya'y mabibili niya ang kalayaan. Matindi at matamis ang kasiyahan na naramdaman ko na parang pulot. Pero may iba pang nangyayari na nagpabilis sa plano ko. Mang Andoy, kinakabahan ang boses ni Aling Nena sa telepono. Kakakausap ko lang si Marta. Sabi niya, pauwi na sina Liza at Ramon. Pero kasama si Yar Jerry at 2 lalaki pa. Mukhang sobrang disturbed. Nagyelo ang dugo ko. Kung may dala silang reinforcement, ibig sabihin pinabilis nila ang internasyon. Malamang plano nilang puwersahin akong dalhin sa San Isidro bago ako makapag-resist legal. Nena, tawagan agad si Ate Jerry at sabihing pumunta sila kasama ang pulis. Ibigay ang eksaktong address at tawagan din ang precinct ng barangay. Sabihin mong emergency. Binaba ko ang telepono at naghanda para sa huling konfrontasyon. Pagkatapos ng mga araw ng meticulous planning, mas mabilis ang nangyayari kaysa inaasahan. Pero handa na ako. Narinig ko ang tunog ng maraming sasakyan na humihinto sa harap ng bahay. Mabilis na yabag sa hardin. Urgent na boses na nagko-coordinate ng desperate plan. Tumayo ako sa gitna ng sala, eksakto sa ilalim ng family picture, at naghintay. Wala nang oras para sa pag-arte. Wala nang oras para magkunwaring mahina. Si Mang Andoy Santos, ang lalaking nagtayo ng bahay na tugamit ang sariling kamay, nagpalaki ng anak ng buong pagmamahal, nagtatrabaho ng tapat sa buong buhay, ay malapit nang harapin ang mga traidor na nagdangkang sirain siya. Biglang nabuksan ang pintuan at tumasok si Liza na parang bagyo. Sinundan ni Ramon, Yar Jerry, at 2 lalaki na hindi ko kilala pero malinaw na mula sa San Isidro. Tatay, kailangan nating umalis agad. May malaking maling unawa, pero maayos yan kung sasama ka sa amin ngayon. Desperado at pilit na pilit ang boses niya na parang medical emergency. Pero ang mata niya ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mata niya ay nagsasabi na alam niyang tapos na ang oras nila. Oras na para tanggalin ko ang maskara magpakailanman. Hindi ako pupunta kahit saan. Sabi ko ng malinaw, malakas, at buong isip. At sa tingin ko, ikaw rin hindi makakalayo, Liza. Ang ekspresyon ng pagkabigla sa mukha niya ay sapat na para malaman kong kumpleto na ang paghihiganti ko. Ang katahimikan na sumunod sa mga salita ko ay nakakabingi. Natigilan si Liza sa gitna ng sala. Nakanganga at namumutla ang mata na parang nakakita ng multo. Bumalik si Ramon ng kusang patungo sa pinto. Nawawala ang kulay sa mukha. Ano? Anong sinabi mo? Halos bulong na nanginginig ang boses ng anak ko. Sinabi kong maririnig ko ng perpekto. Mahal kong anak, narinig ko ang bawat salita, bawat plano, bawat kataksilan na pinlano nyo sa loob ng mga linggo. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bahay nang may otoridad na hindi ko ginamit sa loob ng mga buwan. Sinubukan ni Yar Jerry
na makialam sa medical act niya. Nalilito si Mang Andoy. Kailangan niyang sumama sa amin para sa tamang treatment. Yar Jerry, pinutol ko nang hindi inaalis ang tingin kay Liza. Hindi ba dapat mas mag-alala ka sa sarili mong sitwasyon? Natanggap na ng medical board ang formal complaint tungkol sa irregular services mo. Biglang pumutla ang lalaki. Isa sa staff ng San Isidro ay bumulong na hindi dapat sumali sa ganito at nagsimulang lumakad patungo sa pinto. Tatay, hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Nalilito ka. Ang mga gamot. Sinubukan ni Liza na lumapit sa akin nang nakabuka ang kamay. Pero umatras ako. Ang mga gamot. Ibig mo bang sabihin ang anxiolytics na hinalo mo sa pagkain sa loob ng mga linggo para panatilihin akong mahinahon? O ang bitamina na pinalitan ni Aling Nena 3 araw na ang nakaraan? Ang pagbanggit kay Aling Nena ay nagpabagsak kay Ramon. Ang matandang makialam na yon. Alam kong hindi natin siya mapagkakatiwalaan. Hindi, Ramon, hindi niyo mapagkakatiwalaan siya dahil alam ni Aling Nena ang pagkakaiba ng tunay na katapatan at kataksilan na nagpapanggap na pagmamahal. Naglakad ako patungo sa desko at kinuha ang folder na maingat kong inihanda. Gusto niyong malaman kung ano pa. Binuksan ko ang folder at nagsimulang magbasa. Plan de liquidation ng assets. Pagbebenta ng bahay sa halagang 300,000 dolyar. Kontrata sa San Isidro para sa permanenteng internasyon. Life insurance policy na 500,000 dolyar. Bawas salita ay parang martilyo sa mukha ng plano nila. Tatay, pwedeng ipaliwanag ko. Nagsimulang umiyak si Liza. Pero peke rin ang mga luha sa akin na parang lahat. Ipaliwanag mo, Liza, kung paano naging estafadora ang batang pinalaki ko ng buong pagmamahal na naglano na agawan ako at iwan para mamatay na mag-isa. O mas gusto mong ipaliwanag kung bakit bumili ka ng insurance na naghihintay sa kamatayan ko. Sinubukan ni Ramon na kunin ang kontrol. Mang Andoy, hindi mo naiintindihan. Proteksyon lang ang gusto namin sa'yo. Ang mental condition mo. Perpekto ang kondisyon ng isip ko, Ramon. Sapatos malinaw na naitala ko ang bawat usapan nyo sa nakaraang linggo. Kinuha ko ang maliit na digital recorder at pinindot ang play. Pinuno ng sarili nilang boses ang sala. Sa sertipikasyon ni Gary bukas, mapapatunayang hindi na kayang pamahalaan ni tatay ang ari-arian niya. Sa loob ng 1 linggo, malok na siya sa San Isidro at tayo ang legal na gwardiyan niya. Bumagsak si Liza sa sofa. Sa wakas naiintindihan na tapos na ang laro nila. Tatay, kami, ako, kailangan namin ng pera. Nawalan ng trabaho si Ramon at may utang kami. At yon. Ang solusyon mo, agawin ang sariling ama, ang lalaking nagtatrabaho ng 18 oras para sa edukasyon mo. Nagbenta ng relo ng tatay niya para sa 15 TA birthday mo. Hindi yon pagnanakaw. Mana mo rin naman yon. Nawala na ang composure ni Ramon. Ang mana ko ay para kapag natural akong namatay. Hindi kapag kayo ang nagdesisyon na patayin ako civil at emotionally. Mas tumigas ang boses ko at tiyak na hindi para sa traidor na nakikipagsabuatan sa korap na doktor. Nagsimulang marinig ang sirena ng pulis sa malayo. Lumalapit ng mabilis. Nagpalitan sina Liza at Ramon ng tingin na puno ng lubos na takot. Tatay, pwede ba nating ayusin to? Ibalik namin lahat, kanselahin ang plano. Lumuhod si Liza sa harap ko. Hinawakan ang mga kamay ko. Ako ang anak mo, tatay, tanging pamilya mo. Sa isang sandali, natumba ang resolusyon ko. Sa loob ng 38 taon, ang maliliit na kamay na yon ang buong mundo ko. Pero naalala ko ang lamig sa boses niya nang planuhin ang internasyon ko. Ang kadalian ng pagsisinungaling tungkol sa kondisyon ko. Tumigil ka ng maging anak ko nang magdesisyon kang magkanulo sa akin. Liza. Ang anak ay hindi nagpaplano na magnakaw at iwan ang ama. Ang anak ay hindi bumibili ng insurance habang naghihintay sa kamatayan ng nagmamahal sa kanya. Matatag kong inalis ang mga kamay ko sa kanya. Ang tunay kong pamilya ay si Aling Nena, babaeng hindi nagbabahagi ng dugo ko. Pero may katapatan na nawala sa inyo. Nasa harap na ng bahay ang mga sirena. Matatag na yabag ang lumalapit sa pintuan. Natupad ni Ate Jerry ang salita. Andoy, buksan mo. Ako si Jerry. Kasama ko ang pulis. Naglakad ako patungo sa pinto. Dumaan sa tabi ni Liza na nanatiling nakaluhod at umiyak. Pasok, Jerry. Pauwi na ang mga bisita natin. Pumasok ang 3 pulis na sinundan ng matandang kaibigang abogado. Tiningnan ako ni Ate Jerry nang may halo ng paghanga at kalungkutan. Andoy, may arrest warrant para kay Liza Santos, Ramon Salazar, at Yar Jerry dahil sa conspiracy, fraud, at attempted illegal appropriation. Binasa ng lead officer ang charges ng profesional habang sinusubukan ni Ramon na magprotesta ng walang saysay. Tatay,
Huwag mong hayaang gawin to. Ako ang anak mo. Tiningnan ako ni Liza mula sa sahig ng may huling desperate plea. Lumapit ako sa kanya at yumuko para magkasing taas kami. Namatay ang anak ko nang magdesisyon siyang magkanulo sa akin. Ang taong nakaluhod rito ay estranghera na nagdesisyon na magnakaw sa mahinang matanda. Sinimulan ng mga pulis na suotan ng posas ang tatlong magkakasabwat. Si Yar Jerry ay bumubulong tungkol sa abogado at maling unawa. Pero nawawala ang mga salita sa gulo. Hindi pa tapos to, matanda. Bulong ni Ramon habang dinadala patungo sa pinto. Magsisisisi ka ba rito? Hindi, Ramon. Ikaw ang magsisisi sa pag-underestimate mo kay Mang Andoy Santos. Malamig na yelo ang boses ko at kapag lumabas ka sa kulungan sa ilang taon, maalala mo na may permanenteng konsekwensya ang ilang kataksilan. Si Liza ang huli na dinala. Sa pinto, lumingon siya ulit nang may tumutulong luha sa pisngi. Tatay, patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Tiningnan ko siya diretso sa mata. Ang tawad ay para sa mga nagpapakita ng tunay na pagsisisi. Hindi para sa mga nagsisisi dahil nahuli. Sumara ang pinto sa likod nila at nanatili ang bahay sa katahimikan na hindi ko naranasan sa loob ng mga buwan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na katahimikan ng kahinaan. Ito ay katahimikan ng natupad na hustisya. Inilagay ni Ate Jerry ang kamay sa balikat ko. Andoy, nakakalungkot na kailangan mong dumaan sa ganito. Hindi mo kailangang makalungkot, Jerry. Kailangan para malaman kung sino talaga sila. Tumingin ako sa family picture sa ibabaw ng fireplace. Minsan masakit ang katotohanan, pero laging nagpapalaya. Muli kong naging akin ang bahay. Naibalik ang dignidad ko at sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, akin na talaga ang kinabukasan ko. 6 na buwan na ang lumipas mula ng Lunes na yon na nagbago ng tuluyan ang buhay ko. Ang bahay na dating puno ng sabuatan ay humihinga na ngayon ng may kapayapaan na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Ang katahimikan ay hindi nakaaway ko. Ito na ang pinakamatapat kong kasama. Dumating si Aling Nena araw-araw ng 8:00 ng umaga. Hindi na bilang katulong, kundi bilang pamilyang nagpasyang manatili ng magdesisyon ng dugong pamilya na magkanulo sa akin. Magkasama kaming naghahanda ng kape sa kusina at ikinukwento niya ang balita sa barangay habang binabasa ko ng malakas ang dyaryo. Ang tunay niyang tawa ay pumalit sa mga peking ngiti na tiniis ko ng matagal. Mang Andoy, nakita ko sa dyaryo na nahatulan si Yar Jerry. Sabi niya kaninang umaga habang itinuturo ang maliit na balita sa judicial section. 3 taon sa kulungan at permanenteng pagbabawal sa pagpraktis ng medisina. Tumango ako ng walang sorpresa. Mabagal pero kumpleto ang hustisya. 5 taon naman si Ate Berting dahil sa corruption at fraud. 4 na taon ang sentensya kina Liza at Ramon. Kasamang permanenteng restraining order na nagbabawal sa kanila na lumapit sa akin o sa ari-arian ko. Sa araw ng trial 3 buwan na ang nakaraan. Sinubukan ni Liza na makausap ako ng huling beses. Mas payat siya, may malalim na eyebags at hindi maayos ang buhok. Tatay, pakiusap, 5 minuto lang. Pakiusap niya mula sa kabilang side ng halway ng korte. Tiningnan ko siya ng matagal, naghahanap ng bakas ng batang pinalaki ko. Pero nakita ko lang ang babaeng pumili ng kasakiman kaysa pagmamahal. 38 taon kang may pagkakataong magsalita ng tapat sa akin, Liza. Wala nang gusto kong marinig. Umalis ako nang hindi lumilingon at yon ang huling beses na nakita ko siya. Ngayong hapon, tulad ng araw-araw ng 5:00, naupo ako sa swing na ipinatayo ko para kay Liza noong maliit pa siya. Inayos ko ito 1 buwan na ang nakaraan. Hindi dahil sa nostalgia, kundi dahil nagpapaalala ito na pwede akong lumikha ng kagandahan kahit pagkatapos ng pagkawasak. Minsan pumupunta ang mga bata sa barangay para mag-swing at pinupuno ng kanilang tawa ang hardin nang may tuwang hindi nadudumihan ng kataksilan. Dumadalaw si Ate Jerry tuwing Bayerns. Ngayon, nagdala siya ng balita tungkol sa civil suits na isinampa natin para mabawi ang perang ginastos nila sa paghahanda ng estafa. Andoy, kailangan nilang ibalik ang bawat sentimos na ginastos sa korap na abogado at peking dokumento. Hindi lang parusa ang hustisya, reparative din. Hindi naman pera ang pinakamahalaga, Jerry. Sagot ko habang naghahain ng tsaa sa sala. Ang mahalaga ay mapatunayan na hindi automatikong biktima ang matanda. Tumayo ako at lumapit sa bintana na tanaw ang hardin. Ang puno ng mangga na itinanim ko ng 10 taong gulang si Liza ay patuloy na namumunga tuwing season. Ang pagkakaiba, ngayon ay ibinabahagi ko ito kay Aling Nena, sa mga kapitbahay, sa sinumang makapagpapahalaga sa bagay na itinanim ng may pasensya at tunay na pagmamahal. Hindi ba masyadong malupit? Tanong ni Jerry. Sa huli,
Siya lang naman ang tanging anak mo. Namatay ang tanging anak ko nang magdesisyon siyang mas mababa ang halaga ng buhay ko kaysa sa kasakiman niya. Sagot ko ng walang pait, may linaw na dulot ng karanasan. Ang taong nasa kulungan ay estranghera na nagpili na maging kaaway ko. Sa gabi, kapag umuwi na si Aling Nena at yakapin ng dilim ang bahay ng mahinahon, naupo ako sa paborito kong upuan at binabasa ang mga libro na wala akong oras noon dahil sa matinding trabaho. Natuklasan ko ang mga autor, kwento, buong mundo na matiyagang naghihintay sa akin sa aking library. Minsan tumutunog ang telepono. Mga tawag mula kay Liza mula sa kulungan na automatikong nawawala dahil binago ko ang numero at binigay lang sa mga taong talagang mahalaga. Si Aling Nena, Ati, Jerry, ilang kapitbahay na naging tunay na kaibigan pagkatapos malaman ang kwento ko. Mas tahimik na ang bahay ngayon, pero piling-pili ang katahimikan, hindi pinilit. Maririnig ko ang bawat tunog. Ang patak ng gripo sa kusina na kailangang ayusin. Ang hangin na gumagalaw sa dahon ng oak. Ang ungol ng ref na binili ko 15 taon na ang nakaraan at patuloy na gumagana ng perpekto. Ngayong gabi, habang sinusulat ko ang mga linyang ito sa diary ko, naririnig ko ang pamilyar na tunog. Ang sarili kong yabag na malayang naglalakad sa sarili kong bahay. Walang takot sa sabuatan. Walang pangangailangan ng pag-arte. Walang pasanin na protektahan ang mga naging predator ko. Bukas Sabado. Kami ni Aling Nena pupunta sa palengke, kung saan ako nagtrabaho sa loob ng 30 taon. Ang mga tindero na kilala ako, mula pagkabata, ay nagdiriwang ng tagumpay ko, nang may halo ng paghanga at kalungkutan. Mang Andoy, tama ang ginawa mo. Sabi nila, ang pamilyang nanloko ay hindi na pamilya. Natutunan ko na ang piling pag-iisa ay walang katapusang mas mahusay kaysa sa traidor na kasama. Na ang tunay na katahimikan ay iba sa pinilit na katahimikan, na ang hustisya, kahit huli, palaging nakakahanap ng paraan para magbalanse ng timbangan. Naglakad ako patungo sa kwarto ko. Pinatay ang mga ilaw isa-isa at naghanda para sa isa pang gabi ng mahimbing na tulog. Hindi ko na kailangang magkunwaring mahina o magplano ng paghihiganti. Hindi ko na kailangang makinig sa lihim na usapan o idokumento ang kataksilan. Ngayon, kailangan ko lang mamuhay ng mapayapa kasama ang mga desisyon na ginawa ko at ang dignidad na nabalik ko. Humiga ako sa kama ko, sa bahay ko, protektado ng sarili kong katatagan at napapaligiran ng respeto na pinaghirapan ko sa pagdepensa sa sarili. Ipinikit ko ang mata at ngumiti ng may kapayapaang hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada. Si Mang Andoy Santos ay nasa bahay na. Si Mang Andoy Santos ay malaya na. At natutunan ni Mang Andoy Santos na may mga laban, kahit masakit, na kailangang labanan para mapanatili ang kaluluwa. Ang katahimikan na pumapaligid sa akin ngayon ay hindi na mula sa pagkabingi, kalituhan, o kahinaan. Ito ay katahimikan ng lalaking pumili ng sariling kasama kaysa sa kataksilan na nagpapanggap na pagmamahal. At sa tunay na katahimikang ito, sa wakas ay maririnig ko ang pinakamagandang tunog sa lahat. Ang mahinahong tibok ng aking malayang puso. 2 taon pagkatapos, dumating ang sulat na hindi ko inaasahan. Dumating ito isang Martes ng umaga na may nanginginig na sulat kamay ng taong natutong magsulat sa mahihirap na kondisyon. Mula kay Liza mula sa kulungan. Tatay, alam kong hindi ko deserve ang tawad mo. Pero kailangan mong malaman na sumasailalim ako sa psychological therapy sa loob ng 8 buwan. Tinulungan ako ng doktor na maunawaan ang mga bagay tungkol sa sarili ko na hindi ko nakita noon. Hindi ako nagsusulat para humingi ng tawad o bisita. Nagsusulat ako dahil napagtanto ko ang isang bagay na pumapatay sa loob ko. Inilagay ko ang sula sa coffee table at naglakad patungo sa hardin. Kailangan ko ng sariwang hangin bago magpatuloy sa pagbasa. Nagtanim ako ng pulang rosas kung saan dati tumumba ang puno sa taglamig na nakaraan dahil sa bagyo. Mas maganda ang pagtubo ng mga bulaklak kaysa inaasahan. Parang kailangan ng lupa ng bago para lubos na maghilom. Sa loob ng 2 taon na to, naging ritual na ng personal na muling pagtuklas ang aking routine. Bawat bukang liwayway, nagigising ako ng walang takot. Walang pangangailangan na magkunwaring mahina o magplano ng depensa. Natural na nakukuha ng tenga ko ang mga umagang tunog, ang pagganta ng mga ibon na pugad sa oak, ang mahinang sipol ng electric kettle na regalo sa akin ni Aling Nena sa kaarawan ko, ang malayong ingay ng traffic na nagpapaalala na patuloy ang mundo habang tinatamasa ko ang kapayapaan ko. Bumalik ako at nagpatuloy sa pagbasa. Tinanong ako ng doktor kung kailan huli kong sinabi sa iyo ang mahal kita nang walang hinihinging kapalit. Hindi ko maalala, tatay. Sinubukan kong alalahanin kahit isang beses sa nakaraang 5 taon na niyakap kita, binisita, o tinawagan dahil lang miss kita at hindi ko magawa.
Napagtanto ko na naging estranghera ako sa'yo nang matagal bago ko pa planuhin na agawan ka. Ang mga salita niya ay tumama sa akin ng hindi inaasahan. Hindi sa kalungkutan, kundi sa kakaibang ginhawa. Sa wakas, tapat na siya sa sarili. Isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng mga dekada. Magdi-divorce na kami ni Ramon. Siya pa rin ang may sisi sa'yo sa lahat ng nangyari. Pero alam ko na tayo ang gumawa ng sarili nating problema. May 11 buwan pa akong sentensya at pagkalabas ko, lilipat ako sa ibang lungsod. Hindi para tumakas sa konsekwensya, kundi dahil naiintindihan ko na kailangan mo ng buhay nang wala ang mga pagkakamali ko. Dumating si Aling Nena na may tray ng bagong lutong empanada. Sa loob ng 2 taon, naperpekto niya ang recipe na nagpapaalala sa akin sa ginawa ng nanay ko noong bata pa ako. Ang araw-araw niyang presensya ay naging anchor ng stability na hindi ko alam na kailangan ko. Masamang balita, Mang Andoy. Hindi, Nena, sa tingin ko healing news to. Ipinakita ko ang sulat at binasa niya ng maingat. Gumagalaw ang labi habang binabasa ang bawat salita. Nagsimula na si Aling Nena ng reading classes sa community center at ang pagsisikap niyang bumuti sa edad na 62 ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa akin. Ay, ang batang yon, sa wakas nagmamaturo na, bulong ni Aling Nena. Sayang at matagal-tagal bago nangyari. Noong nakaang linggo, sinimulan ko ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin sa edad na 67. Guitar lessons. Ang teacher, isang 30 anyos na lalaki na nagngangalang Ricardo. Ironya ng buhay, ay pumupunta tuwing Huwebes ng hapon. Nahihirapan ang mga daliri kung may arthritis sa mga string. Pero bawat malinis na nota na natutugtog ay parang maliit na tagumpay. May mga daliri kang pangmusikero, Mang Andoy, sabi niya noong nakaang linggo habang inaayos ang posisyon ko sa instrumento. Kailangan lang ng pasensya sa sarili. Pasensya. Ang salitang nawala ko sa mga buwan ng kataksilan at paghihiganti. Ngayon, binabalik ko ito sa mga paraang hindi inaasahan. Bawat maling chord ay naging leksyon ng pagtitiyaga. Bawat simpleng melody ay selebrasyon ng maliliit, pero makahulugang tagumpay. Nagsimula rin akong magluto ng seryoso. Tinuturuan ako ni Aling Nena ng mga recipe mula sa lola niya, at nag-eksperimento ako sa mga lasa na hindi ko natikman sa mga dekada ng matinding trabaho. Noong nakaraang linggo, nag-imbita ako ng hapunan sa 3 pamilya sa barangay. Tumakbo ang mga anak nila sa bahay ko. Pinupuno ito ng bagong buhay, habang nagkukwentuhan at tumatawa ng tunay ang mga matatanda ng walang hidden agenda. Kailangan na talaga ng bahay na to ng mga bata ulit. Komento ni Aling Clara, kapitbahay ko sa tabi. Mas maliwanag na ngayon. Tama siya. Pinalitan ko ang ilang muebles na puno ng masasakit na alaala. Pininturahan ang mga dingding ng mas mainit na kulay na sumasalamin sa bagong estado ng isip ko. At pinuno ang mga espasyo ng mga halaman na nangangailangan ng araw-araw na pag-aalaga. Bawat umaga, dinidiligan ko ang mga orchid at sinusuri ang cherry tomatoes ko. Isang routine na nagdudulot sa akin sa buhay na lumalago, hindi sa buhay na natutuyo sa pait. 3 buwan na ang nakaraan nang i-convert ko ang study kung saan dati itinatago ang mahahalagang dokumento sa maliit na personal library. Bumili ako ng wooden shelves at pinuno ng mga libro na matagal kong gustong basahin, pero wala akong oras. Mga nobela ni Garcia Marquez, biographies ng scientists, gardening books, guitar manuals. Ito ang personal kong kanlungan kung saan ginugugol ko ang mga maulan na hapon sa pagtuklas ng mga mundo na matiyagang naghintay na magkaroon ako ng mental peace para galugarin. Ang huling bahagi ng sulat ni Liza ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking sorpresa. Tatay, kung sakaling magdesisyon kang makilala ang babaeng pinagbubuo ko ngayon, hindi ang dati, ang address ko pagkalabas ay apartment 15B, Los Naranjos Street, Medellin. Pero kung mas gusto mo ang kapayapaang naitayo mo nang wala ako, lubos kong may intindihan. Hindi na ako ang batang may automatikong karapatan sa pagmamahal mo. Ngayon ako'y adult na kailangang kumita ng respeto mo, at alam kong baka imposibleng mangyari yon. Maingat kong itinupi ang sulat at inilagay sa drawer, kung saan dati itinatago ko ang mga sulat niya mula sa kolehiyo. Hindi ko alam kung sasagutin ko babalang araw. Hindi ko alam kung makikilala ko ba ang bagong bersyon ng anak ko. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ang posibilidad ay hindi nagdudulot ng agarang sakit o nagpapagising ng defensive instinct ko. Ngayong hapon, may routine check-up ako kay Yar Boyet, na naging parang kaibigan na pagkatapos ng lahat ng nangyari. Andoy, mas maganda pa ang blood pressure mo kaysa sa mga lalaking 20 taon mas bata, sabi niya sa huling bisita ko. Bagay sa iyo ang kapayapaan. Pagkatapos ng check-up, bibilhin ko ang bagong strings para sa gitara ko at buto para sa sunflowers sa tagsibol.
Plano naming ni Aling Nena na palawakin ang hardin sa kanang bahagi ng bahay, kung saan dati lumang bodega na inalis ko dahil masyadong nagpapaalala ng masasakit na panahon. Sa halip, gusto naming magtayo ng maliit na greenhouse para makapagtanim ng aromatic herbs buong taon. Isaalang-alang ko rin ang pag-ampon ng aso mula sa local shelter. Iginiit ni Aling Nena na kailangan ng bahay ng tunog ng mga paa na tumatakbo sa halway at friendly na tahol na sumasalubong sa bisita. Matandang aso na tulad mo, Mang Andoy, nawala ng lakas para kumagat pero marunong pahalagahan ang tahimik na bahay. Sa takip silim, tulad ng dati, upo ako sa upuan ko na may tasa ng kape at libro. Kagabi, natapos ko ang nobela tungkol sa lalaking muling nagtatayo ng buhay pagkatapos mawala ang lahat. Nakikilala ko ang parte tungkol sa pag-aaral na magtiwala ulit, pero hindi sa pangangailangan niya ng paghihiganti. Nagkaroon na ako ng paghihiganti at natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagsira sa mga nanloko sayo, kundi sa pagbuo ng buhay na napakaganda kaya hindi na mahalaga ang kawalan nila. Sa susunod na buwan, magiging 68 anyos na ako. Nag-organisa si Aling Nena na maliit na selebrasyon, kasama ang mga kapitbahay at ilang tindero sa palengke na patuloy na naalala ako ng may lambing. Ito ang unang party sa bahay na tumula sa kasal ni Liza. Pero sa pagkakataong ito, puno ito ng mga taong tunay na natutuwa sa pag-iral ko. Si Mang Andoy Santos ay hindi na ang taong niloko, ni ang taong naghiganti. Siya na lang ang taong pumili na mabuhay ng mabuti pagkatapos ng lahat. Isang lalaking natuklasan na ang tunay na pamilya ay binubuo ng araw-araw na katapatan, hindi ng dugo. Isang lalaking natutunan na ang katahimikan ay maaring maging pinakamagandang tunog kapag kasama ng tunay na kapayapaan. At yon ang pinakamagandang kwento na maikukuwento ko.